Maaari bang ang isang pangako ng kinabukasan ay maging isang pasaning habambuhay mong dadalhin? Isang hapon ng Taglagas noong 1995. Sa gitna, Inge Mahamog. Nalungsod, Inge Baguyo. Isang batang pintor na nagngangalang Mateo ang nangakong magtatayo ng isang tahanan para sa babaeng kanyang minamahal, si Isabel. Ngunit ilang linggo lamang ang lumipas. Ang kanyang mapapangasawa ay humakbang papasok sa hamog at naglaho magpakailanman. Iniwan siyang mag-isang humaharap sa pagdududa ng buong mundo sa loob ng 11 mahahabang taon. Si Mateo ay namuhay sa katahimikan. Ikinulong ang sarili sa isang maliit na karinderya. Ibinabao ng nakaraan at maging ang kanyang sariling pagkatao. Siya ang naging pangunahing suspek. Isang buhay na multo na may pasan na sakit na hindi kayang pangalanan. Kung ikaw ang naiwan, dala ang bigat ng isang hindi natupad na pangako at ang pagdududa ng lahat. Pipiliin mo rin ba ang manahimik? Unang bahagi, ang walang hanggang hamog sa Baguio. Ang lungsod ng mga pino at hamog. May isang kwentong ibinubulong ang mga matatanda. Isang kwento tungkol sa Taglagas ng taong 1995. Ikinukwento nila ang tungkol sa isang babaeng malapit ng ikasal. Maganda raw tulad ng isang sampagwita. Sinabi raw niya sa kanyang mapapangasawa, "Sandali lang. Mahal, hintayin mo ako." Bago siya humakbang papasok sa makapal na hamog at hindi na siya kailanman bumalik. Ang kwentong yon, sa loob ng 11 taon, ay naging isang alamat. Isang paalala sa mga lihim na kayang itago ng bundok. Ngunit ang mga alamat, minsan ay nagwawakas. At ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging naghahanap ng siwang para sumingaw. Ang siwang na yon ay natagpuan sa isang hapon ng taong 2006. Hindi ito nagsimula sa isang malaking investigasyon. Nagsimula ito sa tawanan ng ilang estudyanteng naglalakad-lakad sa isang halos nakalimutan ng bahagi ng Camp John Hay. Ang kanilang pakay ay simpleng pakikipagsapalaran. Ang kanilang destinasyon, isang abandonadong himpilan ng komunikasyon na nababalot na ng mga baging at lumot. Ang hangin dito ay mas malamig. Ang amoy ay pinaghalong basa-basang lupa at tamag. Ang pinto, gawa sa makapal na bakal, ay bahagyang nakaawang. Isang paanyaya sa kadiliman. Sa isang tulak, ang pinto ay umarungas. Isang tunog na parang daing. Isang dalaga na nagngangalang Liza ang nagbukas ng ilaw mula sa kanyang cellphone. Ang mahinang liwanag ay gumapang sa malamig na sahig. Tumama sa mga pader na may agyo. Walang laman ng silid, maliban sa isang sulok. At doon, sa pinakamadilim na bahagi, may isang nakaupong anyo. Sauna. Inakala nilang isa lamang itong manikin na iniwan na lamang doon. Ngunit habang itinuon ni Liza ang ilaw, ang tawanan ay tuluyang naglaho. Pinalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi iyon manikin. Iyon ay isang kalansay. Isang kalansay. Nakaupo ng tuwid. Ang mga butong daliri ay magkadikit sa ibabaw ng kandungan at nakasuot ito ng damit. Isang bestidang pangkasal. Ang tela, na dating purong puti, ay naninilaw na. Ang kaputian ng mga buto ay matingkad na kumontra sa dumi ng paligid. Lahat sila ay napaatras. Ang takot ay tila malamig na kamay na humaplos sa kanilang mga batok habang paurong ang kanyang mga paa. Natapakan ng isang binatang nagngangalang Jay ang isang bagay na matigas sa sahig. Yumuko siya. Itinutok ang cellphone sa lupa. Kumikinang ito ng bahagya, gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Maingat niyang inalis ang putik. Iyon ay isang singsing. Isang gintong singsing na selyo para sa lalaki. Mabigat, at sa ibabaw nito, may nakaukit na isang sagisag. Isang sagisag ng isang pamilya. Isang sagisag ang kapangyarihan, hindi nila alam noon. Ngunit sa sandaling iyon, natagpuan nila ang katapusan ng isang alamat at ang simula ng isang mas malalim na trahedya. Mabilis na kumalat ang balita. Ang dating tahimik na lugar ay napuno ng mga pulis. Ang dilaw na tape na nagsasabing pulisya. Huwag tumawid ay pumalibot sa lumang himpilan. Ang alamat ng nobya sa hamog ay hindi na isang kwentong bayan. Ito na ngayon ay isang kaso. Sa loob ng ilang araw, ang kalansay ay binigyan ng pangalan sa tulong ng mga lumang talaan ng ngipin. Kinilala ang biktima. Ang kanyang pangalan ay Isabel Reyes. At sa lumang ulat ng nawawala, may isa pang pangalang nakasulat. Ang pangalan ng kanyang nobyo, ang huling taong nakakita sa kanya ng buhay. Ang pangalan niya,
Mateo Cruz. Ang paghahanap sa kanya ay hindi naging mahirap. Natagpuan nila si Mateo Cruz sa isang masikip na iskinita sa Maynila. Malayo sa malamig na hamog ng Baguio. Siya ang may-ari ng isang maliit na karinderya, isang lugar na walang pangalan. Na nabibanta lamang may na mami. Si Mateo ay isa ng lalaking nasa katanghalian ng kanyang buhay. Ang kanyang buhok ay may mga puti na. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang hukot. Tila may pasan na hindi nakikita. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na at kalyado dahil sa araw-araw na pagtatrabaho. 2 pulis na nakasuot ng pangkaraniwang damit ang pumasok sa kanyang maliit na tindahan. Ang isa sa kanila ay isang matandang detektive na nagngangalang Santos. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Ngunit tila nakikita ang lahat. Umupo sila sa isang maliit na mesa. Hindi sila umorder. Hinintay lang nila si Mateo na nakatalikod ay abala sa paghahalo ng sabaw sa isang malaking kaldero. Ang kilos niya ay mekanikal. Paulit-ulit, lumapit si Detective Santos. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Mateo Cruz, tanong niya. May nakon. Ang sandok na hawak ni Mateo ay huminto sa ere. Ang tunog ng kumukulong sabaw ang tanging ingay sa loob ng karinderya. Dahan-dahan. Napakabagal. Lumingon si Mateo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, walang gulat, walang takot. Tila isang taong matagal nang naghihintay sa isang bisitang alam niyang darating din. Ang kanyang mga mata ay malalim. Etaku, isang uri ng pagod na hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa panahon. Tinitigan niya ang 2 pulis. Hindi siya nagsalita. Tahimik niyang ibinaba ang sandok. Ang kalansing nito sa gilid ng kaldero ay umalingaw-ngaw. Maingat niyang kinalas ang tali ng kanyang maruming apron. Itinupi niya ito ng dahan-dahan at ipinatong sa ibabaw ng isang upuan. Pagkatapos, humarap siya sa mga pulis at sa isang kilos na puno ng isang hindi maipaliwanag na pagsuko, itinaas niya ang kanyang 2 kamay sa kanilang harapan. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Iyon ang simula ng pagwawakas ng lahat, ang simula ng paglalantad sa isang kasinungalingang itinago. Sa loob ng 11 taon. Ikalawang bahagi pangako sa ilalim ng mga pino, bago pa ang karinderya. Bago ang pagod na mga mata at kalyadong mga kamay. Si Mateo Cruz ay isang binatang puno ng pangarap. Ang hangin ng Baguio noong tagsibol ng 1995 ay tila nagbubulong ng mga posibilidad. Ang bawat guhit ng kanyang lapis sa papel ay isang pangako. Ang bawat kulay na kanyang inilalapat ay isang pag-asa. Siya ay isang pintor. At ang kanyang mundo ay kasing ganda ng kanyang sining. Ang sentro ng mundong iyon ay si Isabel Reyes. Si Isabel ay isang guro. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ang kanyang ngiti ay tila kayang pakalmahin ang anumang bagyo. Magkasama, sila ay isang larawan ng simpleng pag-ibig. Ang kanilang mga araw ay binubuo ng mahahabang paglalakad sa Burnham Park, sa ilalim ng matatayog na punong pino. Ang kanilang mga pangarap ay kasing simple ng amoy ng mga bulaklak sa paligid at ng lamig ng hangin na humahaplos sa kanilang mga pisngi. Isang hapon, habang sila'y nakaupo sa damuhan, inilabas ni Mateo ang kanyang kwaderno. Sa loob ng ilang minuto, ang blankong papel ay nagkaroon ng buhay. Naroon ang mukha ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nangungusap. Ang kanyang buhok ay tila nililipad ng hangin. Ibinigay niya ito sa dalaga. Napakaganda, bulong ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa guhit. Hindi kasing ganda mo, sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hinawakan niya ang mga kamay ni Isabel. Mga kamay na malambot. Kabaligtaran ng sa kanya na may mga bahid ng uling at pintura. Isabel, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Pangako, darating ang araw. Gamit ang mga kamay na ito, itatayo ko ang ating tahanan. Naniwala si Isabel. Sa mundong iyon sa ilalim ng mga puno ng pino, ang pag-ibig ay sapat na. Ang pag-ibig ay ang pundasyon, ang haligi, at ang bubong. Ngunit ang kanilang tahanan ay may pader na hindi kayang tibagin ng anumang pangako. Ang pader na iyon ay ang ina ni Isabel, si Ginang Reyes. Si Ginang Reyes ay hindi isang masamang tao. Siya ay isang babaeng hinubog ng kahirapan. Ang kanyang mga kamay ay nagpapakita ng mga taon ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nakakita na ng mga panahong ang pagkain sa lamesa ay isang biyaya. Hindi isang karapatan para sa kanya. Ang pag-ibig ay isang luho na hindi kayang bumili ng bigas. Ang kanyang baluktot na paniniwala ay simple.
Ang kaligayahan ay kailangang bilhin. Ang seguridad ay katumbas ng pera. At si Mateo Cruz, sa kanyang mga mata, ay walang maibibigay na seguridad. Isang gabi, inanyayahan ni Ginang Reyes si Mateo para sa hapunan. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Ang ngiti sa labi ng Ginang ay tila mainit. Ngunit ang kanyang mga tanong ay kasing talim ng kutsilyo. Napakagaling mong gumuhit, Mateo, sabi niya habang nagsasalin ng kanin sa plato ng binata. Pero, magkano ang isang guhit? Natigilan si Mateo. Depende po. Hindi siya pinatapos ni Ginang Reyes. Ang upa sa Maynila. Hindi depende. Ang kuryente, ang tubig, ang mga bayarin. Lahat yan ay may eksaktong presyo sa hinaharap. Kung magkakaroon kayo ng mga anak, ang gatas nila, ang kanilang pag-aaral, may presyo rin ang mga iyon. Ang bawat salita ay isang dagok sa pagkatao ni Mateo. Hindi siya sinisigawan. Mas masakit pa roon, kinakausap siya sa isang paraan na tila ang kanyang pagmamahal at talento ay walang halaga sa totoong mundo. Ang pag-ibig ay hindi nakakain. Pagpapatuloy ng Ginang. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit mabigat. Iisa lang ang anak ko. Hindi ko kayang makita siyang maghirap tulad ko noon. Si Isabel ay tahimik lamang sa buong hapunan. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Pagkatapos ng gabing iyon, habang hinahatid ni Mateo si Isabel, ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Huminto sila sa tapat ng kanilang bahay. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, umiyak si Isabel. Patawarin mo si Mama, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Umiling si Mateo. Wala siyang sinabing mali. Bel, tama siya. Wala pa akong may bibigay sa iyo. Niyakap siya ni Isabel ng mahigpit. Hindi ako takot sa hirap, Mateo. Ang kinakatakutan ko ay ang buhay na wala ka. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang maging pampalakas ng loob. Ngunit para kay Mateo, ang mga iyon ay naging isang pabigat. Isang responsibilidad na hindi niya alam kung paano pupunan. Ang pag-ibig na dati isang kanlungan ay naging isang pasanin. At ang pader na itinayo ni Ginang Reyes ay nagsimulang magpakita ng mga bitak sa pundasyon ng kanilang mga pangarap. Ikatlong bahagi, pagtakas sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang mga araw pagkatapos ng hapunan na iyon ay naging mabigat. Ang bawat guhit ni Mateo sa kanyang kwaderno ay tila naglalaman ng bigat ng kanyang mga balikat. Ang bawat pag-uusap nila ni Isabel ay may bahid ng isang kalungkutang hindi masabi. Ang pader na itinayo ni Ginang Reyes sa pagitan nila at ng kanilang mga pangarap ay hindi na lamang isang harang. Ito ay isang anino na sumusunod sa kanila saan man sila magpunta. At si Ginang Reyes ay nagsimulang maglagay ng mga ladrilyo sa pader na iyon. Matiyaga at may determinasyon. Nakahanap siya ng solusyon sa kanyang mga alalahanin. Isang solusyon na sa kanyang pananaw ay perpekto, na para bang ipinagkaloob ng langit. Ang pangalan ng solusyon na iyon ay Miguel Vargas. Si Miguel Vargas ay ang nag-iisang anak ni Don Ricardo Vargas. Kung si Mateo ay isang pangakong hindi pa natutupad, si Miguel ay isang katotohanang nakalatag na ang pamilya Vargas ay isa sa mga haligi ng lipunan sa Cordillera. Ang kanilang pangalan ay binabanggit ng may paggalang at kaunting takot. Si Don Ricardo ay isang politiko at negosyante na ang impluensya ay umaabot mula sa mga bulwagan ng Kapitolyo hanggang sa pinakaliblib ng mga barangay. Isang taong kayang gawin ang lahat. Ayon sa paulit-ulit na sabi ni Ginang Reyes, ang kanyang baluktot na paniniwala ay simple, ang kapangyarihan at pera ay kayang ayusin ang lahat. Pati na ang kaligayahan ng kanyang anak at ang seguridad ng sinumang makakaugnay sa kanila. Si Miguel naman ay kagagaling lang sa pag-aaral ng negosyo sa Amerika. Maginoo, matipuno, at ang kanyang pananalita ay puno ng kumpiyansa. Siya ang larawan ng isang kinabukasang garantisado. Ipinakilala ni Ginang Reyes si Miguel kay Isabel. Hindi ito isang mungkahi, kundi isang obligasyon, isang hapong puno ng pilit ng ngiti at mababaw na usapan sa isang mamahaling otel sa loob ng Camp John Hay sa Damanor. Ang paligid ay elegante. Ang amoy ay pinaghalong sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Lahat ay kabaligtaran ng simpleng mundo ni na Mateo at Isabel. Your mother tells me you're a teacher, sabi ni Miguel. Ang kanyang ngiti ay perpekto. That's a very noble profession. Enjoy it. Simpleng sagot ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng kanyang kandungan. Isang babaeng tulad mo ay nararapat sa lahat ng bagay. Pagpapatuloy ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang dalaga. Isang magandang bahay, mga alahas,
paglalakbay sa buong mundo. At kaya kong ibigay iyon. Lahat ng iyon. Ang mga salita niya ay nag-iwan ng malamig na pakiramdam kay Isabel para sa kanya. Ang pag-ibig ay hindi isang listahan ng mga bagay na kayang bilhin. Ito ay isang bagay na nararamdaman. Isang bagay na pinagsasaluhan habang nagsasalita si Miguel tungkol sa kinabukasan. Ang tanging naiisip ni Isabel ay ang nakaraan ng mga hapon sa ilalim ng mga puno ng pino kasama si Mateo. Ang presyon ay lalong tumindi. Ang mga pagbisita ni Miguel ay naging mas madalas. Laging may dalang mamahaling regalo. Ang mga pahiwatig ni Ginang Reyes ay naging mga direktang utos. Isabel, ito na ang pagkakataon natin. Sabi ng ina isang gabi. Ang kanyang boses ay may halong pananabik at babala. Huwag mong sasayangin ang biyayang ito dahil lang sa isang kahibangan. Para kay Ginang Reyes. Ang pag-ibig ni Isabel para kay Mateo ay isang kahibangan. Isang sakit na kailangang gamutin. At si Miguel ang lunas. Hanggang isang gabi. Dumating ang balitang tuluyang gumuho sa mundo ni na Mateo at Isabel. Ang huling ladrilyo sa padera ay inilagay. Masayang-masaya si Ginang Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila nanalo sa loto. Ang pamilya Vargas ay formal nang humingi ng kamay ni Isabel. Isang pamanhikan ang naganap nang hindi alam ng dalaga. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang petsa ng kasal ay halos na itakda na. Anak, ito ang iyong kapalaran. Sabi na, Ginang. Habang hinahawakan ng mga kamay ni Isabel, ang mga kamay ng kanyang ina ay magaspang. Isang paalala ng buhay na ayaw niyang maranasan ng kanyang anak. Ito ang buhay na ipinagdasal ko para sa iyo. Isang buhay na walang hirap. Walang takot. Ngunit para kay Isabel. Ang buhay na iyon ay isang kulungan. Nang gabing iyon, sa gitna ng walang tigil na ulan sa Baguio, nagkita sina Mateo at Isabel sa isang maliit na kapihan sa Session Road. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Wala ng pag-asa. Wala ng oras. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila isang butil ng buhangin sa isang orasan na malapit ng maubos. Anong gagawin natin? Mateo tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Natatakpan ng tunog ng ulan. Wala na. Wala na tayong magagawa. Tinitigan siya ni Mateo. Ang pagod at sakit sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang desperadong determinasyon. Ang apoy na matagal nang pinipigilan sa kanyang dibdib ay biglang nagliyab. Meron. Sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Tatakas tayo. Napatingin sa kanya si Isabel. Tatakas. Oo. Sabi ni Mateo. Hinawakan niya mga kamay ng dalaga. Aalis tayo. Bel, ngayon din, pupunta tayo sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa atin. Sa Mindanao. Sa Visayas. Kahit saan. Magsisimula tayo muli. Mula sa wala. Tayong dalawa lang. Walang Don Ricardo. Walang Miguel. Walang Huminto siya. Hindi kayang tapusin ang pangungusap. Ayaw niyang sabihin ang pangalan ng ina ni Isabel. Ang plano ay simple at mapusok. Isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Sa darating na Sabado, noong maga, aakyat sila sa isang liblib na bangin. Isang lugar na sila lang ang nakakaalam. Magdadala si Isabel ng isang simpleng bestidang puti na matagal na niyang itinago. Kukunan sila ni Mateo ng ilang litrato. Gamit ang isang lumang kamera. Bilang kanilang sariling alaala ng isang kasal na hindi mangyayari sa simbahan. Ito ang kanilang sariling seremonya. Ang kanilang sariling pagpapala. Pagkatapos nun, didiretso sila sa istasyon ng bus at sasakay sa biyaheng pinakamalayo. Magdadala sila ng kaunting pera. Sapat lang para makapagsimula. Ang tanging yaman nila ay ang kanilang pag-ibig. Sa loob ng kapihan, sa gitna ng unos sa labas. Ang desisyon ay nabuo. Isang desisyon na ginawa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Dahil sa paniniwalang, ang pag-ibig ang tanging daan palabas. Ngunit sapat nga ba ang lakas ng pag-ibig upang labanan ang bigat ng pamilya at lipunan? O ito na ba mismo ang pinto patungo sa isang trahedyang hindi na nila matatakasan kung kayo ang nasa kanilang kalagayan? Maniniwala ba kayong kayang lampasan ng pag-ibig ang lahat ng hadlang ng katotohanan? Hinihintay namin ang inyong mga saloobin at pagninilay sa bahagi ng mga komento sa ibaba. Ika-4, na bahagi ang Arawang Pagulap. Ang umaga ng Sabado na iyon ay hindi perpekto. Ang araw ay nahihiyang sumilip sa likod ng mga kulay abong ulap. Ang hangin ay malamig. May dalang pangako ng hamog na bababa mula sa mga bundok. Ngunit para kina Mateo at Isabel, ang araw na iyon ang pinakamahalaga sa kanilang buhay. Iyon ang simula.
Iyon ang kanilang pagtakas. Ang napili nilang lugar ay isang liblib na bangin na natatanaw ang mga lunti ang lambak ng La Trinidad. Kaunti lang ang nakakaalam sa daan papunta roon. Ito ang kanilang sikretong paraiso. Si Isabel ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Walang belo, walang mamahaling alahas. Ang tanging palamuti niya ay ang mga ligaw na bulaklak na pinitas ni Mateo at isinukbit sa kanyang buhok. Si Mateo naman ay may daladalang isang lumang kamera. Ang bawat pag-click ng kamera ay isang pag-angkin. Isang pagpapatunay na sa sandaling iyon. Salugan na yun. Sila ay mag-asawa sa mata ng kalikasan. Ngiti ka naman diyan. Ginang Cruz. Biro ni Mateo. Habang nakatingin sa lente, ngumiti si Isabel. Isang ngiting may halong saya at lungkot. Ang ngiting iyon ang huling litratong nakuha ni Mateo. Habang naghahanda sila para sa isa pang kuha, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng lugar. Ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan. Ang tunog ng isang taong hindi dapat nandoon. Mula sa likod ng mga puno ng pino, lumabas si Miguel Vargas. Ang kanyang damit ay plansado, ang kanyang buhok ay maayos. Ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng isang galit na hindi maitago ng kanyang pilit na ngiti. Ang maginoong maskara na lagi niyang suot ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Ang ganda naman ng tagpuan ninyo, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Isang sikretong kasalan. Natigilan sina Mateo at Isabel. Ang pag-asa sa kanilang mga dibdib ay biglang napalitan ng yelo. Paano? Paano niya nalaman? Ang kanilang sikretong paraiso ay biglang naging isang bitag. Miguel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinusundo ka. Sagot ni Miguel. Humahabang palapit. Tapos ng laro. Isabel, uuwi na tayo. Humarang si Mateo. Wala siyang sasamahan. Tapos na kami sa inyo. Tumawa si Miguel. Isang tawang walang saya. Ikaw, sino ka ba? Isang hamak na pintor na walang kinabukasan. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Siya ba ang pinili mo? Itong lalaking ito. Kapalit ng buhay na kaya kong ibigay. Kapalit ng dangal ng pamilya Reyes. Hindi mo naiintindihan ang pag-ibig. Miguel, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng tapang. Hindi ito nabibili. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagtanggal ng maskara ni Miguel. Ang kanyang mukha ay naging pangit dahil sa galit. Siya ay isang batang nasanay na nakukuha ang lahat ng gusto. At ngayon, sa unang pagkakataon, siya ay nabigo. Kung hindi ka mapupunta sa akin, hindi ka rin mapupunta sa kanya, sigaw niya. Sumugot siya. Hindi kay Isabel, kundi kay Mateo. Nagsimula ang isang marahas na pagtutulakan. Ang katahimikan ng bundok ay napuno ng mga sigaw at mura. Si Isabel ay sumisigaw sa gitna nilang dalawa. Sinusubukang umawat. Ang kanyang puting bestida ay nagkaroon na ng mga mantsa ng lupa. Tigilan niyo na pagmamakaawa niya. Itinulak ka ni Mateo. Si Miguel papalayo. Gunit si Miguel, sa kanyang pagkabulag sa galit, ay muling sumugot. Sa pagkakataong ito, si Isabel ay nasa kanilang pagitan. Sinusubukang protektahan si Mateo. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa galit ni Miguel, ibinasiwas niya ang kanyang kamay upang itulak si Mateo. Ngunit si Isabel ang kanyang tinamaan. Humalis ka diyan, sigaw niya. Isang malakas na tulak. Isang tulak na hindi sinasadya. Ngunit puno ng galit. Nawalan ng balanse si Isabel. Ang lupa sa gilid ng bangin ay basa at madulas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang bibig ay bumuka. Ngunit walang tunog na lumabas. Sinubukan siyang abutin ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada na lang ang layo. Ngunit huli na ang lahat. Ang puting bestida ni Isabel ay tila isang bulaklak na nahulog sa kawalan. Ang kanyang katawan ay nilamon ng makapal na hamog na gumagapang paakyat mula sa ibaba. Isang maikling sigaw. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Si Mateo ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay nakaunat pa rin sa hangin. Ang kanyang isipan ay blanko. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Si Miguel naman ay napaatras. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Hindi ko sinasadya. Bulong niya. Paulit-ulit sa gitna ng kanilang pagtutulakan. May isang maliit na bagay na tumalsik mula sa kamay ni Miguel. Isang bagay na kumislap saglit bago ito bumagsak sa damuhan. Malapit sa gilid ng bangin. Ang singsing na may sagisag ng pamilya Vargas. Ngunit walang nakapansin dito. Si Mateo. Sa kanyang pagkabigla.
ay hindi ito nakita. Ang tanging nakikita niya ay ang makapal na hamog. Ang hamog na kumuha sa kanyang mahal. Ang hamog na tumupok sa kanilang mga pangarap at sa sandaling iyon. Ang isipan ni Mateo ay nilamon din ng isang uri ng hamog, isang madilim at malamig na hamog ng kawalan. Ikalimang bahagi kasunduan sa demonyo. Ang oras ay tila huminto sa gilid ng bangin na iyon. Si Mateo ay nakaluhod sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan kung saan naglaho si Isabel. Ang kanyang isipan ay isang blankong papel na sinulatan ng isang salitang paulit-ulit. Wala. Si Miguel ay nakatayo pa rin. Nanginginig. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng hamog. Hindi. Hindi ko. Ama. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig. At mula sa hamog, tila isinilang mula rito. Isang anyo ang lumitaw, si Don Ricardo Vargas. Hindi siya tumatakbo. Ang kanyang paglalakad ay kalmado. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang gulat o takot. Tumingin siya sa kanyang nanginginig na anak. Pagkatapos ay sa nakaluhod na si Mateo. At sa huli, ang kanyang mga mata ay tumingin sa bangin. Sa kawalan, walang emosyon sa kanyang mukha. Tila isa lamang siyang negosyanteng tinitingnan ng isang depektibong produkto. Nangyari nang nangyari. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Hindi ito ang boses ng isang amang nag-aalala, kundi ang boses ng isang taong sanay mag-ayos ng problema. Ang pag-iyak ay hindi na makakatulong. Lumapit siya kay Mateo. Ang anino ng matanda ay tumakip sa binata. Tumayo ka. Utos niya. Si Mateo ay hindi gumalaw. Tila hindi niya narinig. Sinabi kong tumayo ka sa pagkakataong ito. Ang boses ni Don Ricardo ay may bigat na hindi kayang balewalain. Hinawakan niya si Mateo sa balikat at pilit na itinayo. Ang isipan ni Mateo ay manhid pa rin. Ang kanyang katawan ay parang isang manikin na walang sariling kalooban. Ngayon, makinig kang mabuti sa akin. Iho, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Mateo. Ang mga matang iyon ay tila kayang basahin ang pinakatatagong takot ng isang tao. May 200 mula rito. Pakinggan mong mabuti kung alin ang gusto mong tahakin. Uminto siya. Hinahayaan ang bawat salita na tumagos sa isipan ni Mateo. Unang daan. Pagpapatuloy niya. Tatawag tayo ng pulis. Magaling. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Na nag-aaway kayo ng anak ko. At sa gitna ng gulo, nahulog si Isabel. Sino ang paniniwalaan nila? Ang anak ng isang Don Ricardo Vargas. O isang hamak na pintor na may motibong itakas ang nobya niya. Ang bawat tanong ay isang sampal sa katotohanan. Ikaw ang nagdala sa kanya rito. Ikaw ang may alitan sa pamilya niya. Ikaw, Mateo Cruz. Ang magiging nag-iisang suspek. Mabulok ka man sa kulungan. Walang maniniwala sa iyo. At si Isabel, ano ang mangyayari sa kanya? Ang kanyang pangalan ay dudungisan. Ang babaeng nagtanan kasama ang kanyang nobyo at namatay sa isang kahiyahiyang paraan. Yan ba ang alaala na gusto mong iwan para sa babaeng minahal mo? Si Mateo ay hindi makasagot. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang mga salita ni Don Ricardo ay makatwiran sa isang malupit na paraan. Ito ang paniniwala ng matanda. Ang katotohanan ay nababaluktot. Ang hustisya ay nabibili. At ang dangal, higit sa lahat, ay kailangang protektahan. Kahit ano pa ang kapalit. At mayroon pang 200. Bulong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa tainga ni Mateo. 100 na mas tahimik. Mas malinis. Tumingin si Mateo sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Walang nakakita. Walang nakarinig. Tanging tayong tatlo lang at ang hamog. Kung walang katawan, walang krimen. Si Isabel Reyes ay simpleng naglaho. Isang misteryo. Isang alamat. Ang kanyang alaala ay mananatiling malinis. Isang magandang nobya na kinuha ng bundok. Ang mga salitang kinuha ng bundok ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Mateo. Isang kasinungalingang mas madaling tanggapin kaysa sa isang masakit na katotohanan. Adiko, pagpapatuloy ni Don Ricardo. Malaya ka. Walang kulungan. Walang paglilitis. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik. Manahimik magpakailanman. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na anak. Tulungan mo ang anak ko. At tinutulungan mo rin ang iyong sarili. Hayaan nating mawala si Isabel sa hamog. Ito ang pinakamagandang paraan. Para sa lahat. Si Mateo ay tumingin kay Miguel. Ang dating mayabang na binata ay ngayon ay parang isang basang sisiw.
Umiiyak sa likod ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin siya sa bangin. Sa hamon at tila humihinga sa sandaling iyon. Ang kanyang pagkatao ay nabiyak. Ang isang bahagi niya ay gustong sumigaw, tumakbo, at ipagsabi ang katotohanan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang pahain pako, takot, at duwak, ay gustong maniwala sa kasinungalingan. Tumango siya. Isang mabagal at halos hindi mahahalata na pagtango. Yun lang ang kailangan ni Don Ricardo. Magaling? Sabi niya. Tinapik ang balikat ni Mateo. Isang tapik na tila selyo sa isang kasunduan. Isang kasunduan sa demonyo. Ang sumunod na mga oras ay malabo sa alaala ni Mateo. Tila nanonood lang siya ng isang masamang panaginip. Sa utos ni Don Ricardo. Bumaba sila sa isang matarik na dalisdis sa gilid ng bangin. Doon, sa ilalim, nakita nila siya. Si Isabel. Ang kanyang puting bestida ay may mansa na ang lupa at dugo. Ang kanyang mga mata ay nakabukas. Nakatingin sa kulay abong langit. Binuha siya ni Mateo. Ang bigat ng kanyang katawan ay hindi kasing bigat ng bigat sa kanyang dibdib sa pamumuno ni Don Ricardo. Dinala nila ang walang buhay na katawan ni Isabel sa gitna ng kagubatan. Papunta sa abandonadong himpilan. Ang bakal na pinto ay muling umarunggas sa loob. Ang hangin ay mabaho at malamig. Maingat nilang inilapag si Isabel sa isang sulok. Inayos ang kanyang bestida na parabang siya'y natutulog lamang. Si Miguel ay nasa labas lang. Nanginginig at hindi kayang tumingin. Si Mateo at si Don Ricardo ang gumawa ng lahat. Isang matandang lalaki na nagtatakip ng kasalanan ng kanyang anak. At isang binatang naglilibing sa kanyang kinabukasan. Paglabas nila, itinulak ni Don Ricardo ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay malakas at pinal. Isang tunog na tumatak sa kaluluwa ni Mateo. Ang tunog na yon. Ang nagsara hindi lang sa libingan ni Isabel. Isinara rin ito ang isang kabanata sa buhay ni Mateo Cruz. At binuksan ng isang mahaba at madilim na sentensya. Isang sentensya sa isang kulungang walang rehas. Isang kulungang gawa sa katahimikan. Ika-6 na bahagi ang hindi nakikitang bilangguan. Ang katahimikan ay may sariling bigat. At sa loob ng 11 taon, ang bigat na yon ang naging hangin. Pakain. At kasama ni Mateo Cruz sa pagtulog. Pagkatapos ng araw na yon sa Baguio, umalis siya na parang isang magnanakaw sa gabi. Hindi siya nagpaalam kanino man. Ang kanyang mga gamit sa pagpipinta, mga pinsel, mga pintura, mga blangkong kambas na puno ng mga hindi na maisa sa katuparang pangarap ay iniwan niyang nabubulok sa kanyang inuupahang silid. Tinalikuran niya ang sining na dati kanyang buhay. Tinalikuran niya ang kanyang sarili. Ang pintor na si Mateo Cruz ay namatay kasama ni Isabel sa loob ng malamig na himpilan. Ang isinilang nakapalit niya ay isang anino lamang. Isang lalaking humihinga ngunit hindi tunay na nabubuhay. Nagpunta siya sa Maynila. Pinili niya ang pinakamasikip, pinakamaingay, at pinakamagulong bahagi. Nung sude, isang lugar kung saan ang mga tao ay abala sa sarili nilang mga problema para pansinin pa ang iba. Sa isang iskinita na amoy kanal at piniritong isda. Nagtayo siya ng isang maliit na karinderya. Walang pangalan. Walang karatula. Isang simpleng lugar na may ilang mesang plastik at isang malaking kaldero na laging kumukulo. Ang tanging paninda niya ay mami. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang ritual. Gigising siya bago pa man magpakita ang unang sinag ng araw. Magpapakuluan ni Sabaw. Isang prosesong saulado na niya. Ang paghiwa ng sibuyas ang tanging pagkakataon sa isang araw na pinapayagan niya ang kanyang sarili na luhain. Maglilingkod siya sa mga customer, mga kargador, manggat super, mga labandera, mga taong ang mga muka ay hindi niya tinatandaan. At hindi rin siya tinatandaan. Maghuhugas siya ng mga pinagkainan hanggang sa mangulubot ang kanyang mga daliri. At matutulog siya sa gabi kapag ang kanyang katawan ay pagod na para pa mag-isip. Paulit-ulit, araf-araf. Sa loob ng 11 taon, hindi na siya muling humawak ng lapis para gumuhit. Ang kanyang mga kamay, na dating lumilikha ng kagandahan mula sa wala, ay ngayon ay sanay na sa init ng kalan at sa gaspang ng sabong panlaba. Ito ang kanyang parusa sa sarili. Ito ang kanyang hindi nakikitang bilangguan. Ang bawat mangkok ng mami na kanyang inihahain ay isang tahimik na pag-aalay. Isang walang katapusang penitensya para sa isang kasalanang hindi niya kayang aminin. Kahit sa sarili niya, sa kabilang banda, ang mundo ni Don Ricardo Vargas ay lumawak na parang isang imperyo. Ang katahimikang binili niya sa bundok na iyon ay naging isang matibay na pundasyon. Ang kanyang kapangyarihan sa politika ay lalong tumibay. Ang kanyang mga negosyo ay nagsanga-sanga. Ang paniniwala niya ay napatunayan sa kanyang sarili
Ang pera at kapangyarihan ay kayang takpan ng lahat. Kayang patahimikin ang nakaraan at hubugin ang hinaharap para sa kanya. Ang nangyari kay Isabel ay isang negosasyon lamang na naging magulo, isang gastos na kailangang bayaran para sa mas malaking layunin ng proteksyon ng kanyang pangalan at ng kanyang anak. Si Miguel naman ay agad niyang ipinadala sa Amerika, sa isang universidad sa California. Malayo sa mga tanong. Malayo sa mga posibleng tsismis. Malayo sa mga alaala. Doon, sinubukan ni Miguel na mamuhay ng normal. Nagtapos siya ng pag-aaral. Nag-asawa ng isang Pilipinang doon na rin lumaki. Nagkaroon ng mga anak na hindi marunong magtagalog. Ngunit ang hamog ng Baguio ay tila sumunod sa kanya sa kabilang panig ng mundo. Sa gabi, sa gitna ng kanyang marangyang tulugan na may tanawin ng karagatan, madalas siyang binabangungot. Nakikita niya ang isang puting bestida na nahuhulog sa kawalan at naririnig niya ang isang sigaw na walang tunog at gumigising siyang sumisigaw. Basang-basa ng kapavis. Habang ang kanyang asawa ay nagtatanong kung ano ang nangyari. Wala. Lagi niyang sagot. Masamang panaginip lang. Ang kasalanan, kahit gaano pa kalayo ang iyong takbuhin, ay laging nakahabol. Si Ginang Reyes naman ay naiwan sa isang kulungang gawa sa walang katapusang pag-asa at kalungkutan dahil walang katawan, walang libingan. Hindi niya kayang magluksa ng tuluyan. Umaasa siyang makabuhay pa ang kanyang anak. Baka nagtanan nga ito. Baka isang araw ay babalik ito. Hihinging tawat. At muli silang mabubuo. Ang bawat katok sa pinto, ang bawat tawag sa telepono mula sa isang hindi kilalang numero, ay nagbibigay sa kanya ng isang panandaliang pag-asa na laging sinusundan ng mas malalim na kabiguan. Paminsan-minsan, bumabalik siya sa Baguio. Uupo siya sa isang bangko sa Burnham Park. Nakatingin sa mga puno ng pino. Iniisip kung alin sa mga iyon ang naging saksi sa huling sandali ng kanyang anak. Ang kanyang galit kay Mateo ay unti-unting napalitan ng isang mapait na pagsisisi sa sarili. Baka kung hindi niya ipinilit si Miguel. Baka kung pinakinggan niya ang kanyang anak. Ang mga baka na iyon ang kanyang naging kasama sa mga gabing hindi siya makatulog. Ngunit ang pinakamatinding parusa ay ang ritual na nilikha ni Don Ricardo. Isang ritual ng kapangyarihan, kontrol, at walang hanggang pagpapaalala. Isang beses sa isang taon. Sa mismong araw kung kailan naglaho si Isabel. Si Don Ricardo Vargas ay naglalakbay mula sa kanyang mansyon sa Baguio papunta sa masikip na iskinita sa Maynila. Papasok siya sa karinderya ni Mateo. Laging mag-isa. Laging nakasuot ng mamahaling barong na tila hindi nababagay sa lugar. Uupo siya sa paboritong mesa sa sulok. Hindi siya titingin sa ibang customer. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Mateo. Na tila isang agila na nagmamasid sa kanyang bihag. Hindi siya magsasalita. O-order lamang siya ng isang mangkok ng mami sa pamamagitan ng isang senyas ng kamay. Habang dahan-dahan siyang humihigop ng sabaw. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Mateo. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na nagsasabing, naalala ko. At dapat, naalala mo rin. Ang kasunduan natin. Ang sikreto natin. Pagkatapos kumain, mag-iiwan siya ng bayad sa mesa. Hindi eksaktong halaga. Laging isang malaking halaga. Isang bagong-bagong 1,000 pisong papel para sa isang mangkok ng mami na nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. Pagkatapos, tatayo siya. Titingnan muli si Mateo sa huling pagkakataon. At alas ng walang salita. Iiwan ng pera sa mesa na parang isang insulto. Ang bawat pagbisitang iyon ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa ni Mateo. Isang taunang paalala ng kanyang kaduwagan. Isang paalala na ang kanyang kalayaan ay may presyo at ang presyong iyon ay ang kanyang katahimikan. Ang pera na iniiwan ni Don Ricardo ay hindi niya ginagalaw. Iniipon niya ito sa isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng kanyang kama. Isang tumpok ng maruming pera na sumisimbolo sa kanyang maruming konsensya. 11 taon, 4,000 at 11 araw, 4,000 at 11 gabi ng paulit-ulit na ritual at tahimik na pagdurusa. Isang mahabang panahon para sa isang lihim na manatiling nakabaon, ngunit sa ilalim ng lupa. Sa loob ng malamig at abandonadong himpilan, ang mga buto ay matiyagang naghihintay. Dahil ang hustisya, tulad ng kalikasan, ay may sariling panahon. At ang panahon ng paniningil ay malapit nang dumating. Ikapitong bahagi ang bitak sa katahimikan. Bumalik tayo sa taong 2006. Si Mateo Cruz ay nasa loob ng isang silid interogasyon sa himpilan ng pulisya. Malamig. Ang dingding na kulay abo ay tila sumisipsip ng lahat ng tunog.
Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabagal. Halos hindi maririnig na pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa pader. Bawat tiktak nito ay isang paalala ng 11 taon na lumipas. Sa kanyang harapan, nakaupo si Detective Santos. Ang detective ay hindi na bata. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya na tila mapa ng mga kasong kanyang inimbestigahan. Sa loob ng maraming oras, sila ay nasa ganoong ayos. Isang tahimik na labanan ng pagtitimpi. Ang kwento ni Mateo ay simple, paulit-ulit, at hindi nagbabago. Isang kwentong sa ulado na niya na parang isang dasal. Nag-aaway kami. Gusto niyang mapag-isa. Naglakad siya papasok sa hamog. Hinintay ko siya. Hindi na siya bumalik. Sinasabi niya ito ng walang emosyon. Na para bang nagbabasa ng isang ulat, ang investigasyon ay tila isang pader na hindi matinag. Ang kaso ay malamig na. Ang mga posibleng testigo ay matagal nang lumipat o nakalimot. At ang pinakamataas na pader sa lahat ay si Don Ricardo Vargas. Nang siya ay tanungin, si Don Ricardo ay nagpakita ng isang perpektong pagtatanghal. Dumating siya kasama ang kanyang mga abogado, nakasuot ng mamahaling barong. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang marangal na kalungkutan. Ikinuwento niya kung paano siya nilapitan ng isang binatang desperado, si Mateo, para humingi ng tulong sa paghahanap. Ipinakita niya ang mga resibo ng perang ibinigay niya para sa search party. Siya ay isang nag-aalalang mamamayan. Isang taong naloko lamang. Meron siyang mga testigo na nagsasabing siya ay nasa isang pulong sa Maynila noong araw na iyon. Isang alibi na kasing tibay ng semento. Ang lahat ng ebidensya ay tinuturo si Mateo bilang ang taong may madilim na sikreto. Ngunit si Detective Santos ay isang pulis na hinubog ng karanasan. Naniniwala siyang ang pinakamalakas na ebidensya ay hindi laging nakasulat sa papel. Kung minsan, ito ay nakaukit sa mga mata ng isang tao. At ang nakikita niya sa mga mata ni Mateo ay hindi galito pagkukunwari. Ang nakikita niya ay isang napakalalim na bigat. Isang pagod na kaluluwa. Kaya't sa araw na yon, sa loob ng malamig na silid na yon, binago ni Detective Santos ang kanyang estratehiya. Itinabi niya ang folder ng kaso. Hindi na siya nagtanong tungkol sa araw ng pagkawala. Hindi na siya nagtanong tungkol sa alibi o sa singsing na selyo. Sumandal siya sa kanyang upuan. Bumuntong hininga. Isang buntong hiningang tila galing sa isang taong pagod na rin sa paghahanap ng mga sagot sa dilim. Alam mo, Mateo, sabing detective. Ang kanyang boses ay mahina at tila personal. Hindi na boses ng isang pulis. 30 taon na ako sa serbisyong ito. Marami na akong nakitang pamilyang nasira. Mga buhay na winasak. Ngunit ang kaso ninyo, iba ito. Ang hirap isipin. 11 taon. 11 taon mong kinimkim lahat ng ito ng mag-isa. Siguradong napakabigat niyan. Hindi umimik si Mateo. Ngunit ang kanyang mga kamay, na nakapatong sa ibabaw ng metal na mesa, ay bahagyang nanginig. Nagpatuloy si Detective Santos. Ang hirap para sa iyo. At sigurado akong mas mahirap para sa mga magulang ni Isabel. Isipin mo, isang ina na natutulog bawat gabi, na hindi alam kung ang kanyang anak ay buhay pa ba o patay na. Muli, isang sandali ng katahimikan. Ang tanging tunog ay ang ugong ng aircon. Nakausap namin ang ina niya. Sige ng Reyes, sabing detective, na para bang nagkukwento lamang sa isang kaibigan. Matanda na siya. Malaki ang ipinagbago. Ang dating matapang na babae ay ngayon ay laging nakayuko. Ngunit matatag pa rin. Naghihintay pa rin ng mga sagot. Kahit anong sagot, huminto muli ang detective. Tinitigan niya si Mateo ng diretso sa mata. At dito niya ibinitaw ang mga salitang babasag sa pader na maingat na itinayo ni Mateo sa loob ng 11 taon. Sayang lang, sabi ni Santos. Ang kanyang boses ay puno ng isang tunay na panghihinayang. Sayang at hindi na ito mahihintay ng ama ni Isabel, si Ginoong Reyes. Alam mo ba, Mateo, ilang taon na rin siyang pumanaw sa pagbanggit ng ama ni Isabel. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Mateo, si Ginoong Reyes. Ang tahimik na ama, ang lalaking hindi kailanman nagpakita ng galit sa kanya. Tanging isang malalim, hindi masabing kalungkutan lamang sa kanyang mga mata. Sa lahat ng mga taong ito, kinumbinsi ni Mateo ang kanyang sarili na ang kanyang katahimikan ay isang paraan para protektahan ang dangal at alaala ni Isabel. Hindi niya naisip, o marahil ay ayaw niyang isipin, na ang katahimikan ding iyon ang isang mabagal na lason na unti-unting pumatay sa mga taong nagmamahal sa kanya. Namatay siya sa sobrang kalungkutan, sabi ng mga doktor. Dagdag pa ni Santos. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na,
isang pusong wasak. Sabi naman ng mga kapitbahay, pusong wasak. Ang dalawang salitang iyon ang naging susi. Ang susi na nagbukas sa dam na naglalaman ng lahat ng sakit, takot, at pagsisisi na ikinulong ni Mateo sa kanyang dibdib sa loob ng 4,000 araw. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, isang mahinang panginginig sa simula, na unti-unting lumakas. Yumuko siya. Tinakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga kalyadong kamay, at sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, sa harap ng isang estranghero, si Mateo Cruz ay umiyak. Hindi ito isang tahimik na pagluha. Ito ay isang hagulgol. Isang malakas at masakit na hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng isang kaluluwang matagal nang nagdurusa. Ang tunog na iyon ang pumuno sa malamig na silid. Tila gustong basagin ang mga dingding. Ang tunog ng isang pader na tuluyang gumuho nang siya ay mag-angat ng tingin pagkatapos ng ilang sandali. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay namumula at maga. Ngunit sa likod ng lahat ng sakit, mayroon ng isang bagay na bago. Isang bitak sa katahimikan. Isang liwanag. Gaano man kalit. Hindi po ganoon ang nangyari. Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. At nagsimula siyang magkwento. Ang totoong kwento. Mula sa simula. Mula sa pangarap sa ilalim ng mga puno ng pino. Sa pag-ibig na hinarangan ng takot sa kahirapan. Mula sa desperadong plano ng pagtakas. Hanggang sa pagdating ni Miguel sa bangin na puno ng galit. Inilarawan niya ang pagtutulakan, ang sigaw, ang pagkahulo, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagdating ni Don Ricardo mula sa hamog, na parang isang demonyo, at ang kasunduang selyado ng takot at kaduwagan. Ang bawat salita ay isang mabigat na hakbang palabas mula sa kanyang hindi nakikitang bilangguan. Isang pag-amin, hindi para humingi ng awa, kundi para ibalik ang katotohanan. Para sa isang amang pumanaw dahil sa wasak na puso. At para sa isang inang patuloy na naghihintay. Ang trahedya ng 11 taon ay sa wakas ay nabigyan ng liwanag. Ngunit sapat ba ang liwanag na ito para painitin ang mga kaluluwang matagal nang nanigas sa lamig? Kung kayo ay naglakbay kasama namin hanggang sa puntong ito. Mangyaring mag-iwan ng numerong 11 sa bahagi ng mga komento. Upang malaman kung may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang aking pinakamalaking inspirasyon upang isalaysay ang huling kabanata, ang kabanata ng paghuhukom, at ang presyo ng isang saglit na kahinaan. Ikawalong bahagi, paghuhukom sa liwanag. Ang bulwagan ng korte ay solemne at tahimik, ngunit ang katahimikang ito ay mabigat. Puno ng mga hindi sinasabing tanong, mga hinanakit, at 11 taon ng pinigil na sakit. Sa hanay ng mga manonood, naroon ang mga mamamahayag na may hawak na mga ballpen at kwaderno, mga usiserong nag-aabang ng drama, at si Ginang Reyes. Si Ginang Reyes ay nakaupo sa unahang hilera, sa tabi ng taga-usig. Ang kanyang damit ay simple at itim. Ang kanyang dating eleganting tindig ay napalitan na ng pagiging hukot. Ang kanyang buhok ay kulay abo na. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Nakatuon sa dalawang lalaking nasa panig ng mga akusado, si Don Ricardo Vargas at si Mateo Cruz. Si Don Ricardo ay kalmado pa rin. Ang kanyang barong ay plansado. Ang kanyang tindig ay marangal. Na tila sinasabing hindi siya nabibilang sa lugar na yon. Sa buong Palilitis. Iginiit niya ang kanyang kawalang sala. Ang kanyang mga abogado ay magagaling. Hinimay ang bawat testimonya. Kinuwestiyon ang bawat ebidensya. Ang kanyang kwento ay perpekto. Siya ay isang biktima rin. Isang taong nagmagandang loob lamang na tulungan ng isang binatang desperado. Si Mateo. Ngunit sa huli ay nadawit sa isang problemang hindi niya ginawa. Ngunit ang mga kasinungalingan, gaano man kaganda ang pagkakagawa, ay may mga siwang na hindi kayang takpan. Iniharap ng taga-usig ang ebidensya. Ang singsing na selyo, isang dalubhasa sa alahas, ang nagpatunay na ang singsing ay espesyal na ipinagawa sa isang mamahaling alahas sa Maynila. At ang talaan ng transaksyon ay nakaturo sa iisang pangalan, Don Ricardo Vargas. Isang regalo para sa kanyang nag-iisang anak na si Miguel. Bago ito umalis patungong Amerika, sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya na parang mga pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Don Ricardo. Ang mga talaan ng bangko na nagpapakita ng biglaang pagpasok ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga negosyo ilang linggo lamang matapos maglaho si Isabel. Ang testimonya ng mga dating kasamahan na nagpatunay sa biglaang pag-alis ni Miguel patungong Amerika. Isang pag-alis na hindi planado,
Ang pader na maingat na itinayo ni Don Ricardo sa loob ng 11 taon ay unti-unting nagkaroon ng mga bitak. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nagsimulang magpakita ng bahagyang pagkabahala. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa mesa. Sa kabilang banda, si Mateo Cruz ay tahimik lamang sa buong paglilitis. Hindi siya nag-abogado para sa sarili. Hindi siya nagdahilan. Nang tanungin siya, isinalaysay lamang niya ang buong katotohanan sa isang boses na kalmado ngunit basag. Ang kanyang pagsasalaysay ay hindi isang pagtatanggol, kundi isang pag-amin. Isang detalyadong pag-amin na matagal na niyang gustong gawin. Sa huling pagkakataon na siya ay binigyan ng pagkakataong magsalita. Tinanong siya ng hukom kung mayroon pa siyang nais sabihin para sa kanyang sarili. Tumahimik si Mateo ng matagal. Hindi siya tumingin sa hukom o sa mga hurado. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang naglakbay sa kabila ng silid. Nilagpasan ang mga mamamahayag. Nilagpasan ang mga usisero. Hanggang sa huminto ito kay Ginang Reyes. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay arestuhin, tinignan niya ng diretsyo ang ina ng babaeng kanyang minahal at sinaktan. Ginang Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig sa tahimik na bulwagan. Hindi po ako hihingi ng inyong kapatawaran dahil alam kong wala akong karapatan. Uminto siya. Lumunok. Tila kinukuha ang lahat ng natitirang lakas. Ang pinakamalaki ko pong pagkakamali. Pagpapatuloy niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Ay hindi ang pagiging naroon sa araw na yon. Ang pinakamalaki kong pagkakamali ay ang hindi pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan pagkatapos noon. Ang kaduwagan ko po. Ang nagpatagal ng sakit na dinanas ninyo at nagasakit na dinanas ni Ginoong Reyes sa loob ng 11 taon. Patawad po sa aking kaduwagan. Pagkatapos ng mga salitang yon, dahan-dahan siyang yumuko. Isang malalim at magalang na pagyuko na tumagal ng ilang sandali. Sa sandaling iyon, si Ginang Reyes, nananatiling matatag na parang isang bato sa buong paglilitis, ay hindi na napigilan ng kanyang mga luha. Dahan-dahan itong tumulo sa kanyang mga pisngi. Mga luhang naglalaman ng 11 taon ng galit, pag-asa, at sakit. Tumingin siya sa binatang sinira ang buhay ng kanyang anak at sumira rin sa kanyang sariling buhay. Sa mga matang iyon, wala na ang matinding galit ng nakaraan. Ang napalit dito ay isang malalim at nakakapagod na kalungkutan. Isang pag-unawa na sa trahedyang ito. Walang nanalo. Ang kanyang anak ay biktima. Ngunit ang binatang nasa kanyang harapan ay nagdusa rin sa sarili nitong bilangguan. At siya, ang kanyang sariling pagpipilit at pagtingin sa material na bagay. Hindi ba't isa rin iyon sa mga ladrilyong bumuo ng pader na nagtulak sa kanyang anak sa bangin na iyon nang mag-angat ng tingin si Mateo? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Ginang Reyes ay marahang tumango. Isang beses lang. Hindi ito pagpapatawad. Hindi rin ito pagsang-ayon. Ito ay isang tahimik na pagkilala. Isang pagkilala sa isang pinagsaluhang trahedya na sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon, ay nabigyan ng liwanag. Ikasiyam na bahagi ang halaga. Neng hamog, ang pagbaba ng hatol ay parang isang malakas na tunog ng martilyo na tumapos sa isang mahabang katahimikan. Ngunit pagkatapos ng tunog na iyon, ang natira ay hindi kagalakan ng tagumpay, kundi isang malalim at malawak na kapayapaan. Si Don Ricardo Vargas, ang lalaking dating tinitingala na parang isang hari, ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa pagtatakip sa krimen. Si Miguel Vargas, na ipinabalik mula sa Amerika, ay nakatanggap din ng mahabang sentensya para sa hindi sinasadyang pagpatay. At si Mateo Cruz, para sa kanyang bahagi sa pagtatago ng katotohanan, ay hinatulan ng mas maikling panahon ng pagkakakulong. Ang hustisya ng tao ay naibigay na, ngunit ang tunay na paghuhukom ay naganap sa loob ng bawat isa sa kanila. Sa kulungan, si Don Ricardo ay hindi na isang Don. Isa na lamang siyang matandang bilanggo na may numero. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pera. Lahat ng iyon ay walang silbi sa loob ng mga rehas na bakal. Ang kanyang pinakamalaking parusa ay hindi ang pagkawala ng kanyang yaman, kundi ang pagkawala ng kanyang pangalan. Ang dangal na pinaghirapan niyang protektahan ay naging abo. Sa loob ng ilang taon, ang kanyang kalusugan ay bumagsak. Namatay siyang mag-isa sa pagamutan ng bilangguan. Isang lalaking kinalimutan na ng mundong dati niyang pinaghaharian. Ang kanyang paniniwala na kayang takpan ng kapangyarihan ang lahat ay napatunayang mali. Si Miguel naman ay dumanas ng ibang uri ng impyerno. Bawat araw sa loob ng kanyang selda, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Isabel bago ito mahulog.
Ang kanyang mga gabi ay puno ng mga bangungot na may kasamang hamog at sigaw. Ang kanyang sentensya ay hindi lamang ang mga taon na itinakda ng korte, kundi ang habambuhay na pag-uusig ng kanyang sariling konsensya. Para kay Mateo, ang bilangguan ay naging isang uri ng kaligtasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, nakatulog siya ng mahimbing. Wala na ang bigat. Wala na ang sikreto. Sa loob ng kulungan, natagpuan niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan ng paglikha. Sumali siya sa paggawaan ng mga muebles. Doon, muli niyang hinawakan ng mga kasangkapan. Ang bawat piraso ng kahoy na kanyang hinuhubog ay tila isang paraan ng paghubog din sa kanyang nasirang kaluluwa mula sa magaspang na troso. Lumilikha siya ng magagandang upuan. Lamesa, mga palamutte, ang kanyang mga kamay, na matagal nang naging manhid sa pagluluto ng mami, ay muling natutong lumikha ng kagandahan. Ito ang kanyang naging paraan ng pagbabayad puri. Isang gabi, sa liwanag ng isang maliit na bombilya sa kanyang selda, kumuha siya ng isang piraso ng papel at lapis at sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, sumulat siya. Isang liham para kay Isabel. Isinulat niya ang lahat. Ang kanyang pagsisisi. Ang kanyang kaduwagan. Ikinuwento niya ang tungkol sa 11 taon sa karinderya. Ang bigat-eng bawat pakbisita ni Don Ricardo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kapayapaang natagpuan niya sa pagkakarpintero. At sa huli, humingi siya ng tawad. Hindi para sa nangyari sa bangin. Iyon ay isang aksidente. Humingi siya ng tawad para sa katahimikan na sumunod doon. Pagkatapos niyang isulat ang liham, maingat niya itong tinupi. Hindi niya ito ipapadala. Walang pagpapadalyan. Sa tulong ng isang posporo, sinunog niya ang papel. Pinanood niya ang mga salita na maging abo at tangayin ng hangin palabas ng bintanang may rehas. Yun ang kanyang huling paalam. Si Ginang Reyes naman ay unti-unting natutong mamuhay muli. Pagkatapos ng paglilitis, sa wakas ay nabigyan niya ng isang disenteng libing ang mga labi ng kanyang anak. Nagkaroon na siya ng isang lugar na pupuntahan. Isang lugar kung saan maaari siyang mag-alay ng mga bulaklak at magdasal. Natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili. Ang kanyang maling paniniwala na ang pera ang sukatan ng kaligayahan ay nagdulot ng isang trahedyang hindi na maibabalik. Ngunit ang pagkapit sa galit at pagsisisi ay hindi na rin magpapabalik sa kanyang anak. Kaya't pinili niyang magpatawad para sa sarili niya at para sa alaala ni Isabel. Isang araw, ilang buwan bago palayain si Mateo, si Ginang Reyes ay bumisita sa bilangguan. Nagkita sila sa isang silid na pinaghihiwalayan ng isang makapal na salamin. Sa loob ng ilang minuto, sila ay tahimik lamang. Makatitigan, walang salitang namagitan. Pagkatapos, kinuha ni Ginang Reyes ang isang maliit na kahon na dala niya. Ipinakita niya ito kay Mateo sa pamamagitan ng salamin. Sa loob ng kahon, may isang bagong set na mga kasangkapan para sa pag-ukit sa kahoy. Nabalitaan ko magaling ka raw sa paggawa ng muebles, sabi ni Ginang Reyes. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Hindi nakapagsalita si Mateo. Tanging mga luha ang dahan-dahang tumulo sa kanyang mga pisngi. Magsimula kang muli. Dagdag pa ng Ginang, mamuhay ka ng maayos. Pagkatapos ng mga salitang yon, tumayo na siya tumalis. Iyon ang una at huling beses na sila ay nag-usap. Hindi yun isang pagpapatawad. Ngunit iyon ay isang uri ng pagpapalaya. Isang pagpapalaya para kay Mateo na magpatuloy. At isang pagpapalaya para sa isang ina na sa wakas ay natagpuan ng kapayapaan. Ang halaga ng hamog ay nabayaran na ng sakit at panahon. Ang natitira na lamang ay ang paghilom. Ika-10 bahagi ang hanging humahampas sa Baguio. Lumipas pa ang maraming taon. Ang mga pahayagan ay matagal nang nakalimot sa kwento ng nobya sa hamog. Ang mga pangalang Mateo Cruz at Ricardo Vargas ay naging mga talababa na lamang sa mga lumang ulat ng krimen. Ang buhay ay nagpatuloy. Gaya ng laging ginagawa nito. Walang pakialam sa mga pusong winasak nito. Si Mateo Cruz ay lumaya. Nang siya ay lumabas mula sa malaking tarangkahan ng bilangguan, ang sikat ng araw ay tila nakakasilaw sa kanyang mga matang sanay na sa dilim. Siya ay isa ng lalaking may edad na. Ang kanyang buhok ay kulay abo na. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya na nagsasabi ng isang kwentong mas malalim kaysa sa kayang isulat ng anumang pahayagan. Wala siyang pamilyang sumalubong. Wala siyang ari-ari ang babalikan. Ang tanging dala niya ay ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at ang set ng mga gamit sa pag-ukit na bigay ni Ginang Reyes, isang bigay na tila isang basbas at isang responsibilidad sa isang maliit at tahimik na bayan sa probinsya ng Laguna. Nagsimula siyang muli.
Hindi na siya nagtayo ng karinderya. Ginamit niya ang kanyang mga natutunan sa bilangguan. Ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Naging isa siyang karpintero. Isang manggagawa ng mga muebles na kilala sa kanyang galing at sa kanyang katahimikan. Ang kanyang mga gawa ay simple ngunit maganda. Ange, bawat upuan, bawat lamesa ay may tatak ng isang pasensya at pag-aalaga na tila hinugot mula sa isang malalim na balon ng karanasan. Ang mga tao sa bayan ay ginagalang siya. Ngunit walang sino man ang tunay na nakakakilala sa matandang karpinterong laging mag-isa at malayo ang tingin. Isang araw, sa panahon ng taglagas, nang ang hangin ay nagsisimula ng lumamig at ang mga dahon ay nagiging kulay ginto, si Mateo ay sumakay sa isang bus. Isang bus na papuntang Baguio. Ito ang unang pagkakataon na siya ay bumalik sa loob ng halos 20 taon. Isang pagbabalik na matagal na niyang iniiwasan at hinahangad. Ang lungsod ay malaki na ang ipinagbago. May mga bagong gusali. Mas maraming tao. Mas maingay. Ngunit ang amoy ng mga puno ng pino at ng malamig. Basa-basang lupa ay hindi nagbago. Ito ang amoy ng kanyang kabataan. At ng kanyang pinakamalaking trahedya. Hindi siya nagpunta sa mga lugar na madalas puntahan ng mga turista. Sa halip, naglakad siya. Sinusundan ng isang lumang mapa sa kanyang isipan. Natagpuan niya ang daan papunta sa liblib na bangin. Ang daan ay mas makitid na ngayon. Halos natatakpan na ng matataas na damo at mga baging. Na tila sinusubukan ng kalikasan na itago ang landas patungo sa sakit habang siya'y naglalakad. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila isang paglalakbay pabalik sa panahon. Bawat ihip ng hangin ay may dalang alaala. Isang bulong ng nakaraan. Sa wakas, narating niya ang dulo, ang bangin. Ang tanawin ay pareho pa rin. Malawak, mapayapa, nakakabighani. Ang mga lambak sa ibaba ay luntian pa rin. Ang mga ulap sa malayo ay tila mga bundok na gawa sa bulak. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Dala ang pamilyar na amoy ng lupa at mga pino. Tumayo si Yaron. Sa mismong lugar kung saan huli niyang nakita si Isabel. Ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang mahabang pagkabilanggo. Hindi siya nagdala ng mga bulaklak. Hindi siya nagdasal. Ang kanyang mga mata ay hindi lumuha. Tahimik lamang siyang nakatayo. Nakatingin sa abot tanaw. Isang matandang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang nakaraan. Pinakawalan niya ang isang malalim na hininga. Isang hiningang tila naglalaman ng bigat ng 20 taon. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya sa mga sandaling iyon. Marahil ay nagpapaalam siya sa binatang si Mateo. Ang pintor na puno ng pangarap na namatay sa lugar na iyon. Marahil ay humihingi siya ng huling tawad sa babaeng matagal nang nananahimik. O marahil, wala na siyang sinasabi. Marahil ay nakikinig lamang siya sa sinasabi ng hangin. Hindi na niya nakikita ang isang trahedya. Hindi na niya nararamdaman ang bigat ng isang kasalanan o ang pait ng pagsisisi sa kanyang isipan. Ang nakikita na lamang niya ay ang isang magandang dalaga na nakasuot ng puting bestida. Ang buhok ay may mga ligaw na bulaklak. Nakangiti sa kanya habang hawak ang isang litratong guhit kamay. Isang ngiting dalisay. Isang ngiting puno ng pag-ibig. Isang ngiti na sa wakas ay kaya na niyang suklian sa wakas. Pagkatapos ng napakahabang panahon, si Mateo Cruz ay malaya na. Ang kwento ni na Mateo at Isabela ay isang paalala tungkol sa ating pagiging tao. Isang paalala na tayo ay marupok sa harap ng mga pagsubok ng lipunan, ng pamilya, at ng ating sariling mga takot at pagnanasa. Isang paalala na ang isang maling desisyon, isang saglit na kaduwagan, ay maaaring magbunga ng isang panghabambuhay na pagsisisi. Ngunit ito rin ay isang kwento ng pag-asa, isang paalala na gaano man kadilim ang nakaraan. Ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan, kahit huli na, ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan sa isang nagdurusang kaluluwa. Ang hangin sa mga bundok ng Baguio ay patuloy na humahampas. Taon-taon, tinatangay nito ang mga pangako, tinatangay nito ang mga luha, at tinatangay nito ang mga kasinungalingan. Sa huli, ang tanging naiiwan ay ang katahimikan. At isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pinakamahirap na landas kung minsan ay hindi ang daan paakyat, kundi ang daan pabalik. Pabalik sa lugar kung saan tayo unang nadapa. Ang kwento ni na Mateo at Isabel ay nagtapos na. Ngunit ang mga aral na iniwan nito ay mananatili sa ating mga puso. Ano ang pinakamalaking aral na napulot ninyo mula sa kanilang trahedya? Kung kayo si Mateo, sa sandaling iyon ng takot at pagkalito, ano ang naiibang desisyon na inyong gagawin? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mga pananaw ay mahalaga at personal kong babasahin.
Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong damdamin, mangyaring pindutin ang like button at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan na sa tingin ninyo ay makakaugnay din dito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na lihim na ating bubuksan. Kami ang LOP, kwento sa bawat salaysay. Magkakasama tayo sa paglalakbay ng buhay.